Welcome sa... Pang ilang episode na to? Pangatlo, no? Pangapat na. Pangapat ba? Eh di Oo. pangatlo. Pangapat. Ha? Yung last time yung tulog si Mark. Oo, Yung dapat pangapat. kasama siya. Wait Oy. lang. Pero sabi ni XRG, cancel na daw. So, Ay, pusang gala. Seryoso ba? Oo. di mo Na-edit pa ko ba yun? na-upload that time. Ay, hindi ko ba na-upload? Hindi mo pa na-upload. Okay lang. Eh di, wag Ay, mo i-edit. gagi. Wait. May dinilit ako kanina sa Drive C. Di okay lang. Okay Ano lang lang. naman, burnout naman yung topic dun. Burnout ba yun? Di, ulitin na lang natin Oo, yun tsaka pagod tayo eventually. dun eh. Pagod tayo dun. Wait, Bur- parang na-delete ko. Mali. So, Okay ayun. na yan. Pero okay na yun, eventually. Basta. Pero ang mahalaga, meron na tayong, ngayon, Spotify. Man, Yun. all goods Yun. na. Di na tayo Grabe. tuloy-tuloy na yun. Pero anyways, welcome sa episode 3 kasi medyo natanga ako kanina. Na-delete ko yung episode 3 dapat. Dapat episode 4 na to eh. Pero anyways, welcome to episode 3 ng The Platform Session. And we do have a special guest for today. Drum roll. Mark Marquez. Tama ba ako? Tawag ito, Team MCA. And taga saan ka nga, pre? Davao. May Davao. team si Mark. May sarili siyang team. Davao. Kaka-register ko lang ng Oh, okay. yung team ko mismo. Gets. Okay. Anong team mo mismo? Ano yun? Ito, T-Cop. Tico. Walang meaning yan. Anong meaning ng pre? Wala rin meaning. Pero anyways, man, welcome sa The Platform Sessions and ayun, tawag dito siyempre sisimulan natin parang tawag ritual na namin to dito sa Platform Sessions na before sa main topic which is yung how to deal with squat plateau is magbibigay tayo ng hot take. So ang magbibigay ng hot take ngayon is si Johan. Tama ba? Ako ba? Ay, Sige. Game. Yung sinabi mo Ako kanina, ba? yung alam mo na yun? Overshooting. Oo, yun. Pinapag-isipan ko pag sasabihin yun. No, sabihin ko na. Oh, sige, go! Go! Di, ayun, I mean, Okay. yun. Sabihin mo na yung hot take mo for today's Okay. podcast. Start na. Cut mo na lang yung 10 seconds na nag-lag ko. Okay. Okay. So, hot take today, I think overshooting, hindi siya mali lagi. Or hindi naman mali. I don't think just because you overshoot doesn't mean it's gonna kill your progress. Yep. Yan na lang. Tawag dito? Ako ba? Walang si Adrian. Hindi, ikaw, Adrian, anong masasabi mo doon? Like, ano ka ba? Agree ka ba? Disagree ka ba? Or ano? I agree to disagree. So there's a certain extent for I think there's a certain extent ng overshoot. Ayun nga, yun. Pag-overshoot. Hindi siya like siguro yung laging pag-overshoot, ayan, Oh. for sure makakahinder ng progress yan. And possible na mag-cause pa ng major injuries. So ayun, when it comes to that, okay lang naman na mag-overshoot ka. Kung like for example, end of block, understandable, may maraming fatigue, maraming other factors na pwedeng mangyari. And syempre dapat maging accountable ka for that overshoot. Hindi yung kailangan itago mo sa coach mo kasi it's gonna make adjustment sa mga susunod na blocks, di ba? Hindi pwede na sasabihin mo na sakto lang yung RPE and then syempre itutuloy niya kung ano yung program niya, kung ano yung idea na nasulat niya or yung buong macro cycle na nasulat niya, itutuloy niya yun, hindi niya i-adjust. And that's the thing na I think possible na makasira ng progress ng isang athlete. Okay, wait. Mo. Raise hand ko. Okay. Yan, raise hand. Ayan, go. Okay, rephrase ko ulit. Rephrase. Kasi feel ko, pag sinabi ko yun, baka mag-overshoot na mga tao. Ito na. Okay pala mag-overshoot. Overshoot na ako bukas. Rephrase ko. Rephrase na lang.
instead of overshoot, sabihin ko na lang, hitting high RPEs constantly is not as bad as what people think. Yep. Yan na lang. Yan na lang. Yeah. Like for example, ito na lang, best example, si Leo. Okay. Di ba? Lagi siya, pansin ko kay Leo, week 2 pa lang, RP10 na. Oo, napansin ko Week rin yun sa 3, kanya eh. Shoutout kay Leo. RP10 ulit. Shoutout kay Leo, pinakabaliw kong kilala na dip. And yun, like undeniable nun, pang sa akin si Leo in terms of progress. Siya yung pinakabalis, I think. So far, sa juniors at least, no? Si Leo talaga. Mm-mm. And feel ko kasi yung ganun na RPE, depende siya sa tao eh. Like, siyempre, ibang tao na sobrang sensitive sa intensity, huwag ka talaga mag-overshoot. Diba? Mm-mm. Pero may ibang klaseng tao rin talaga na if kaya mo i-handle, Mm-mm. feel ko di siya gaano kasama. Yan na lang. Mm-mm. Ikaw, Mark, may any 2 cents? Pero yung kay agree ako both dun kay Adrian and kay Johan. Yung kay Johan naman, yung sabi, yung sensitive sa intensity, that's true. Kasi may isang lifter din ako na ganyan eh. Mas nagpo-progress siya kung bibigyan mo siya ng higher intensity kaysa dun sa lower intensity, around below 7. Kasi mas nag-progress siya, kunwari, 7 to 8, ganyan, mga 8 to 9. Alam na kung around peak week, Oo. mas siya, bomba siya kung gano'n. Kasi depende din kasi yan sa genetics. Oo. Kung yung katawan mo mas mabilis mag-recover, mas okay. Kung kunwari, gaya ko, night shift, siyempre yung katawan mo baliw, mas mas mabagal yung recovery. Tsaka diyan din papasok yung nutrition eh. Kunwari, kung chronic overshooter ka, tas nutrition mo, instead na iniinom mo Milo, instead na manok, kinakain mo isaw. Ganun. Siomai. Diba? O Shout out siomai, Josh. ganun. Shout out Josh. Ay, nako. Wala talaga yan, pre. Yung recovery mo niyan, wak talaga. Mismo. Nagtaas ng kamay. Yan na lang. Well, to rephrase what I've said kanina, since na-rephrase mo rin yung statement mo a while ago. Yeah. So yun, ito na lang. My takeaway is high RPE isn't inherently bad. Right. So it's probably a tool. I mean, it's a tool. RPE is a tool. So misuse is the problem, not the tool itself. So yun. As Mark mentioned, poor recovery, pwedeng makahinder ng progress, pwedeng makasira. And hindi siya advisable sa mga ibang athletes na poor yung recovery, poor yung nutrition, walang maayos sa periodization. Mismo. And yun. Yun, agree ako kay Adrian. I think may certain times ba kayo na parang may nakikita kayong viable option pagbigay ng high RP sa isang athlete? Kasi ako may naisip, like may certain situation na parang ginamit yung high RPE as a tool to give an athlete. Meron ba? Okay. Pwede ko ibigay yung sheets ko ngayon. Yung nag-reply sa Johan sa story ko eh, yung last BSPL, yung isang lifter ko na nag-national record. Yeah. Ay, sub-junior ba? Yung 8300, grabe yun. Yung example ko. Week 1 at 7. Week 3 to week 2 to 4 at 8, week 5 at 9, tas taper. Oo. Ayun. Ganun. Tas nag-pick siya ng mid, like nag-PR siya ng mid. 17.5 PR. Lahat, SBD PR. Ayun. Yun yung parang may ibang athletes talaga na ganun. Oo. Mismo. Okay, Johan, raising your hand. So, I guess for me naisip ko, like yung una ko naisip talaga na pwede mong gamitin yung high RP as a tool is if de-trained yung tao. I think good tool siya to get them faster to where they left. So itong naalala ko talaga is yung nag-pandemic, I think 1 to 2 months diyan nagbuhat. And during that time, kay Noriega pa ako. So unang week back, pinigay sa akin RP 8.5. Okay. Tapos ginawa namin yan 3 weeks straight.
Tapos by the time na third week, balik na ako sa like where I left off. Usual. Oo. Oo. Kasi I think good tool talaga siya to just increase your fitness level agad. Like especially if sobrang tagal mo na di nagbuhat. Kasi if kung yari hindi mo siya ginawa, like bibigyan mo yung normal block structure. Yari, for example lang, RP 5, 6, 7, 8 in the week 4. Pag ginawa mo yan, mas matagal pa yung athlete bumalik. Yan yung opinion ko dun. Mismo. Agree ako doon. Oo, agree. Kasi yun yung parang ganyan din ako parang lalo na kung galing sa volume phase, alam niyo yun? Parang developmental block, tas volume phase. Tas kung di mo bibigyan ng isang block ng kunwari, magbibigay ka ng strength block. Tas yung strength block mo low RPE din. Parang paano mo malalaman, paano mo ma-access kung accurate yung data na nakuha nyo kung kung walang high intensity. Kasi let's say uh, tawag dito, lumalaki yung kanyang E1RM dun sa volume na yun. Oo. Pero pagdating pala sa high intensity, di na nakaka-perform yung athlete kasi sanay sa mabilis. Parang ganun. So agree ako dun kayo, kung ganun yung protocol. Gets. Pero, kunwari, RPA 3 weeks, agree ako dun. Pero kung depende naman, kung idediretso mo yung RPA 5 weeks, siguro masusunod din. Pero kung 3 weeks na ganun, agree. Parang ganun. Yeah. So, ayun. Siguro take away ko in terms of overshooting, technically, kumbaga hindi siya, ano siya kumbaga, inevitable. So, mangyayari siya. Kumbaga, siguro, ang main key dito is yung communication mo sa coach mo mismo. Wag kung, alam mo yun, yung wag kang magtatago. Parang ganun. Kasi marami na akong, dyan kaya ka nga nag-hire ng coach Alam mo yun? Di ba? Yeah. Kumbaga, normal lang naman. Like, for example, tawag dito, may mga times na, may mga, ganun siya minsan may mga times na, pare, may binigay na RPE sa akin. Tapos, like, for example, deload, parang ganun. Let's say, for example, may, gusto ko lang ma-release yung something na, pare, bad trip or something, ganyan. So, pagpapaalam ako. Nagis mo yun? Kasi at the end of the day, pwede pa rin siya maging data 'di ba? So anything na gawin mo kasi, pwede siyang maging data. So siguro ang pinaka lang dito is ibalita niyo sa coach niyo. Sige, overshoot kayo ng overshoot. So ano ang mangyayari diyan is maapektuhan talaga yung niyo, yung plano ng coach mo. Siguro yun nga, agree, technically nasabi niyo naman lahat. Wala na akong masasabi technically. Ang point lang dito is communication lang talaga dun sa coach. Paulit-ulit akong communication kasi based on experience, kapag wala ka talagang communication sa coach, katulad nun, kuwari, nilatag na ng coach mo yung block mo na yun. So paano niya mababag? Paano kayo makakapag-adjust kung hindi niya nalaman yun? 'Di ba? Kumbaga, maapektuhan yun. For example, this week, yun nga, nag-overshoot ka. Ikaw yung tao, katulad na ng pinag-usapan natin kanina in terms of recovery, ikaw yung taong ang bagal ng recovery mo. So, automatic, maapektuhan yung following week mo. So, ayun, communication lang talaga is the key. Kaya nga kayo nag-hire ng coach. Kaya, yun rin yung parang reason kung bakit nire-recommend ko talaga lahat ng atin, as much as possible, na magkaroon kayo ng, coach talaga na magsusupervise sa inyo. Kasi pag kayo lang, masasamahan nyo ng ego Kumbaga, may mga instances na pag self-coaching lang na parang, syempre, bigla-bigla kayo mag-a-adjust. Parang ganon. So, as much as possible, may nagsusupervise sa inyo. Ikaw, Adrian, Yeah, I think ang conclusion dito is still a case to case, no? So parang there are athletes na nakaka-adapt into a high intensity training, and there are athletes din na hindi kayang mag-adapt dun sa high intensity training. So if I think one good example na mga klaseng athletes na makaka-adapt dito is mga athletes na nagtatrack ng may maayos na tulog, less external variables, experience. So yun, experienced athlete. So and then may maayos na programming, and hindi yung nagma-max out every day. Though go overshoot, pero like hindi yung to certain extent na magma-max out siya every day. So I think yun yung like high RPE training can be productive intentionally.
So, yun lang naman yung i-add ko. Johan. So I guess, so ba't ko sinabi ko kanina na hot take? I think ang dami kasing tao, at least locally, sobrang natatakot sila sa high intensity. Yeah. I mean, dati ganun rin ako, no? So I think medyo hindi man overestimate. I guess in-overestimate yung effect ng high RP na kunyari isang top set, di ba? Oo. Kasi pag isipin mo naman, let's say kunyari 1 rep at RP 10, kunyari ito sa bench pa, tingin mo ba, masusunog ka sa isang rep na RP 10 lang? Gets mo ba? Mismo. Medyo case-to-case basis eh. Kasi at least for me, like with yung ginawa namin sa bench, kasi dati ginagawa namin is, kunyari week 4 heavy bench, tapos pagbalik sa week 1, RP 6. Pag ginawa sa akin yun, sobrang pangit ang pakiramdam kasi na-detrain ako sobra. Sa Okay. sobrang gaan ng load sa 1 rep sa bench. So ginawa namin is set load na. So eto, week 1 to 3 ko sa bench, RP 10 talaga yung pakiramdam. Or RP 9, RP 10, pati yung back of sets. Okay. Pero lagi naman, pagdating ko sa week 4, sa sobrang primed ko na, doon ako sobrang lakas. Gets. So talagang siguro rin may responsibility din yung coach na alamin yung mismong athlete talaga. Kasi hindi naman, may roster, hindi naman lahat yun pare-parehas in terms of recovery. For example, not only sa recovery, syempre yung activity level ng tao, iba-iba na. May mga estudyante, may nagtatrabaho, may nasa bahay lang. So siguro, responsibility as a coach din na alamin yung kung paano nagpa-prime yung athlete, kung yun nga yung pinag-usapan natin kanina, kasi hindi naman lahat applicable yung high intensity talaga na kailangan talaga ma-face, alam mo yun. So ayun, kailangan natin alamin each every one of our athletes nga. Or siguro pag i-rephrase ko yung sinabi ko ulit, like, yung kakasabog ko lang ngayon is, ito. Feeling ko, sobrang daming athlete na natatakot sa fatigue itself. Sa fatigue Siguro. itself. Kasi, sobrang attached nila sa magagawa nila sa top set. Yan. Diba? Kasi siyempre, Mismo. pag sobrang attached mo sa top set, tapos sobrang fatigue mo, siyempre, bababa talaga yung magawa mo sa top set. Yung E1RM mo, bababa talaga siya. Pero hindi naman ibig sabihin, humina ka. Mismo. Gets mo? Parang planado naman yung fatigue. Siyempre, kasi pag gusto mo lumas, kailangan din naman natin yung fatigue, diba? Progressive overload. Pag iniiwas mo siya lagi, sa sandbag mo na lang mabuhat mo, paano wala lakas? Diba? Oo. Kasi kumbaga, Yung kumbaga, in terms of fatigue, technically yun nga yung kailangan natin para magkaroon tayo ng mas malaking capacity. Diba? Ayun nga. Oh. Yung capacity mo na mag-handle ng volume man yan. Parang sabi ng weight man PSG. Oo, parang Kung sa'yo mo sa amin. Oo. Yun nga. Kasi, kumbaga, parang lang yan eh. Kumbaga, pag hindi ka sanay sa ganun, like, alam mo yun, paano ko ba i-phrase yun na parang, kung hindi sanay yung katawan mo sa hirap nga, di ba? Yung ano, paano mag-a-adapt yun? Paano siya mag-a-adapt, di ba? Parang ganun lang Pag yan. gusto mo sub-max lang lagi. Saka parang, ang boring as a lifter. Hindi. Isipin mo, pupunta ka sa gym, tapos sobrang sub-max. Oo. Kumbaga lang yan eh, nabanggit ko to dati na parang, masama mag-overshoot, pero lalong masama din mag-undershoot. Di ba? Parang lalaro ka na lang sa gym nun, di ba? Parang siguro yun nga, yung sabi mo nga, kapag yung athlete attached sa gusto nila, yung top set nila mabilis or walang ganto ganyan. So at the end of the day, man, recently lang, kasi may mga athlete na ako na mga nag-overshoot this week na parang at the end of the day, parang ang pinaka-importante pa rin yung backdowns eh. Parang na-overlook na ngayon eh, ng mga siguro sabihin natin newer generation. Kasi imagine mo na, pag look back ka sa mga lifters dati, grabe yung training nila. Di ba? 5x5. Imagine mo yung training nila dati. Tapos ngayon medyo tayo eh. Lumalap. Dapat, yun nga, sabi nga ng TSU na parang hanapin mo yung fine line dun eh. Na parang magpupush ka pa rin na hindi to the point na parang lagi mo na lang binibaby yung training mo. Natakot ka lagi.
So, ayun, magsi-circle back pa rin yan sa kung ano yung plano nyo this block, kung, alam mo yun, the end of the day, case-to-case basis pa rin, as long as may good communication kayo sa coach ninyo. Ayun, any additional So last point, kasi Go. nabanggit rin natin undershooting. So, yung undershoot naman, for me, as long as you're still doing more than before, kahit Oo. undershoot okay lang. Kasi you're still doing more than before. Yeah, So, may stimulus pa rin yun. mismo. So, ayun. To conclude this one, sino magko-conclude? Yun. Yohan, ikaw Oh. parang anong Oo. conclusion dito? So, conclusion, like, wag tayo masyadong extreme sa one side. No? Oo. Wag sobrang undershoot, wag sobrang overshoot. Dapat na sa gitna lang. And siyempre, case-to-case basis pa rin. Diba? Minsan, okay lang mag-undershoot, depende sa athlete. Minsan, kailangan mo rin naman i-push sarili mo. Kasi pag hindi, paano mo lalakas? Oo, mismo. Paano ka magkakaroon ng, yung capacity mo na lumakas, mag-adapt dun sa state na yun. Pero ayun. So, conclude na natin ang ating hot take. Mapahaba pa to. So, ayun. Dako na tayo sa main topic for today. But before we go to that topic, Marquez, since first time mo dito sa podcast na to, can you please introduce yourself? Hi, I am Naghang. Naghang ka, wait Vlog lang. ata. Ulitin. Game. Ang lakas. Go. Hi, I am Mark. I am also a coach. I use my team, Tikoff, Blooding Meaning. Tsaka athlete ako ni Adrian. So, yeah. Yun. So, feel ko na-invite mo dito kasi squat lang din na lang pa. Actually, sakto yung guest si Mark. May mga tanong mo. Oo. Actually, gusto ko marami akong Ala. gustong malaman sa mga malalakas na mag-squat sa Pilipinas Pero For yun, me, go. Hindi, actually, kaya ako in-invite si Mark kasi feeling ko sobrang dami niyang input. Hindi lang niya na nasasabi. Mismo. Kasi ang dami niya ring athletes na Yeah. low-key na malalakas. Kasi feeling ko yung mga May mga gantong... bata pa yun. Yeah, yun nga yung problema mga bata pa. Yeah. At saka sobrang... Mga bata pa. Yeah. Antay natin lumaki. So, Mismo. parang, di ba, patapos na. Parang, wala na. Ito na yung mga new eras Oo. Yung mga okay na investment, mga batang athletes talaga. Mismo. Kaya yun. Saka, another side din na parang, yun nga, makakatulong din talaga sa mga new generation athlete tong pag-uusapan natin kasi minsan may mga tanong sila sa isip nila, di ba? Paano kung, alam mo yon yung mga tanong sa isip nila, pwede pala natin masagot through this conversation, di ba? Kasi iba't iba tayong experiences di ba? So, ayun, main topic for today is how to deal with a squat plateau. So, sino mag-start? Adrian, start mo na. Ako. Alright, I volunteer sige. you. Okay, sige. So, how to deal with squat plateau? I think first, dinadiagnose ko kasi yung lifter. Dinadiagnose ko siya based dun sa technique na, like sa video, sa sinasend niya sa akin. So, saan ba siya nag-fail? Sa hole ba? Sa sticking point? So, first yung technique, ina-analyze ko yung technique. And then second, magkakaroon ng adjustment. So, pag yung adjustment ko, case to case siya, hindi yung porket na feeling ko ang problema niya is, let's say for example, may sticking point siya. Hindi ibig sabihin nun is bibigyan ko na agad siya ng like yung post squat is a middle, something like that to break sticking point. So yun. So naghahanap muna ako ng ibang variations na possible na maka-adapt dun sa competition squats niya. For example, high bar squats. Bigyan ko siya ng high bar squats kasi mas nagiging upright siya dun. Masyado siyang yung lifter, masyadong hip dominant. So tinatry ko ipasok yung hips niya forward para hindi siya masyadong mag-hinge. Yung mga ganong bagay. So, ayun. And then after that, tsaka ko na lang i-diagnose yung volume, yung reps, something like that, and then adjust.
Ayun. I think yun yung mga general way na ginagawa ko to address squat plateau. Start ako by technique, and then kung usually kasi ang nagiging problema ng lifters is hindi yung volume, hindi yung intensity. Karamihan ng lifters na nagpa-plateau sa isang lift is dahil sa technique. Yeah. Which is yun din naman yung foundation. Mismo. Lang, gusto lang mag-piggyback dun sa sinabi ni Adrian. Sige, go. Agree. Ganun din ako eh. First, ano mo talaga yun, diagnosis. Kahit na as a coach or as an athlete, tech talaga. Lalo na kung baguhan ka pa. Kasi malakas ka, di ka lang marunong, parang ganun. Mismo. Need mong alamin muna. Kasi, kunwari, may hidden strength ka dyan. Di ba? Kunwari, pag start mo ng powerlifting, hip dominant ka, leverages mo, mas malakas pala quads mo. Tapos binago mo yung tech mo, naging mas quad dominant, tapos lumakas ka. O, di ba? Yun yung mga example. Yung mga tech first before ka maging complicated sa programming. Tech first before gusto mo mag-PR ng post squats, then post squats with PR ka lahat ng variations, tech muna. Check Gusto ko mo lang muna yung tech mo. Gusto ko lang yan. Ganda nun eh, no? Malakas ka, di ka lang marunong. No? Simple lang, pero pag mapapaisip mo, oo nga, no? Hindi mo lang alam paano i-execute technically. Yung lakas na sa'yo na eh. Diba? Go, Johan. Hindi siya strength issue, skill issue. Mismo. Ganun. Yeah. Hard pill to swallow yun. Oo, man. Yung ano, mapapaisip ka din talaga eh, no? Malakas ako, pero Hindi di siya strength lang issue, man. marunong. Kasi Skill lalo issue na yan. Kung veteran lifter ka na, yung ilang taon na 2 years, 3 years, tapos may lagging lift ka, for example, ako deadlift, yan talaga yung sinasabi ko sa sarili ko, alam ko malakas ako, hindi lang ako marunong. Syempre, ikaw, as an athlete, finifigure out mo pa rin every training session, ano ba pinaka-optimal tech for you? Yeah. Ganyan eh. Continuous kasi eh. Kasi kung nagsisettle ka lang sa kung anong meron, talaga man. Yeah. Talaga yan. Kung walang micro changes, ganun. Talaga. Plato talaga. Yeah, kung kumbaga hindi ka willing lumabas dun sa box na yon. Like, feeling ko, ano na yan eh, may ego-related din yan in terms of tech issues, di ba? Parang, dito ako lumakas eh. Parang, ba't pa ako, alam mo yon? Kumbaga, kumbaga, di mo malalaman kung di mo susubukan. Technically, parang gano'n. Yun. Yeah. Go, Johan. Nag-raise ka ng hand kanina. So, may question lang yung sabi ko kanina. So, magtanong kasi. I think, instead of giving yung mga hypothetical advices, kasi siyempre, case-to-case dependent, di ba? Gusto ko sana magtanong, ano yung PR mo, Mark, bago ka nag-start kay Adrian? Kasi nakikita kita dati sa IG, alam ko hindi gano'ng kataas squat mo nun, di ba? Oo nga. So, ano ang PR mo? 205. 205. Tapos ngayon, 240 ba? 242. In a span of ilang, years yun, yung PR na yun? Yung 240? Yung from 205 to 2, para lang mabigyan natin ng context. Teka lang. Last component yung 205, that was 23 to November. So 24 na siya, no? 2 years. Tapos off season, literally I did not train. Siguro once or 2 weeks kasi bumalik ako school. Naging kasi graduating ako that time eh. Tapos gusto kong yung parang one thing at a time. Thing at a time. Tapos January to May, walang maayos na training kasi school. Siguro in a week, 1 beses lang, 2 beses lang. May ba ako nag-chat sa'yo din? May, no? May, or May, parang May yun eh. Actually, hindi ko na maalala. Okay din, parang but May last year. May last year. Parang May last year. Yeah. So yun, Okay, so, pero so siguro yung 205 hanggang May na yun. So May. Yun. Go yan. Ayun. So regardless, very good spot progress. So ang tanong ko sa iyo is, or sa inyo ni Adrian is, ano yung mga changes na ginawa niyo programming-wise? Kasi diba dati kay, Method Muppet? Pero, yun. hindi ako umabot 1 year dun eh. Pero siguro, yung nag-work talaga sa akin is yung auto-regulation.
Kasi mahilig talaga yung sabi ni Johan, yun yung ginagamit ko pang gaslight sa self ko, eh. Di masama mag-overshoot. So yun, di pala nakaka-recover katawan ko. Ayun. Yung Grabe, ginagamit nasisi ako. siyempre. Hindi, siyempre, naging siguro nag-mature. Lalo na yung nung dumadami na yung athletes ko that time. Tapos siyempre gusto ko mag-set ng example. Oo. Napapag-usapan namin ni Adrian yan, eh. Ah, ang hirap maging athlete na coach. Kasi alam mo as a coach mali, pero as an athlete parang go lang. Parang gano'n. Alam mo 'yun? Alam niyo 'yun? Yeah, Kayo yeah. din, eh, coach din kayo, sa Oo, athlete kayo, nag-gets eh. ko yun, nagigets Alam ko niyo yun. alam niyo yung possible na mangyari 'pag gawin niyo 'yan, pero ginagawa niyo pa rin. As an athlete, go lang. Kasi nga Mamba mentality, 'di ba? Pero as Oo. a coach, no, parang gano'n. So, siguro yung nag-start talaga boom yung squat ko is yung fatigue management namin ni Adrian, tsaka yung communication, tsaka kasi wala na kaming na-fix sa tech. Kasi na-gets ko na talaga yung squat. Wala na talaga sa tech-wise, wala na. Pinalakas na lang namin yung anong need palakasin. Yung sa out of the hole, yun pinalakas. Tsaka din, low-key, tawag dito, underrated din talaga na mag-build kayo ng muscle na Mm. ginagamit niyo sa certain lift. Kasi example, you're built like yung parang kasi siyempre pa rin yan, eh, parang malaki yung role ng hypertrophy or malaki yung role ng muscle mo yung Okay. sa overall strength mo, 'di ba? Mismo. I mean, it's not true to all. Marami pa ring batak tignan, walang lakas. Pero yun nga, parang always go back to the basics. Mismo. Always go back to the basics. Question, follow-up question. How about in terms of frequency? May binago ba kayo doon? Yeah. Ay, okay. Sige, like to answer your question. So nung nag-start kami ni Mark, ang pinakaunang napansin ko sa kanya is masyado siyang yung training program niya is nag-adapt siya dun sa short rep range. Shorter Mm. rep range. So sobrang nakapag-adapt siya dun. And so ang ginawa ko that time is nilagyan ko siya ng volume. Nilagyan Okay. ko siya ng higher rep range and then volume. Nagdagdag ako ng volume, nagdagdag ako ng frequency. Before, nagkaroon kami ng 3 times frequency na squats. Ooh. And then, dun ko na-notice na sumabog talaga yung squats niya. Mm. And after that, high volume din to. Hindi lang to high frequency, high volume to. Mm. And then, ang intensity namin nun, hanggang RPE 7 lang. Pero there are times talaga na di mo naman may iwasan. Mag-RPE 8, RPE 9. And ina-adjust ko na lang after that. Mm. Actually, okay lang sa akin 'yun, eh. Wala akong hindi ako nagagalit 'pag mga gano'ng bagay. Kasi at least alam ko yung limit ng athlete ko na until gantong weeks lang siya pwedeng mag-extend ng gantong volume, ng gantong frequency, ng gantong intensity. So doon nag-a-adjust ako. So yung nangyari after that, in-adjust ko yung kay Mark. So ngayon nung napapansin ko na medyo nahirapan na siya mag-adapt ng pataas yung intensity, then mataas pa rin yung frequency and volume. Binawasan ko yung frequency. Though di ko binawasan yung volume, binawasan ko yung frequency, ginawa ko twice a week na lang yung squats niya. And then yun, I think dun yun, hanggang ngayon yun pa rin yung ginagawa namin. Dun pa rin kami nagre-revolve. And then at the same time, ina-adjust ko yung squats niya, hindi dahil nahihirapan na siyang mag-squats, kundi dahil para maka-adjust yung deadlift niya. Ganun yan ang nangyayari. Oo. Gets. So yun, hindi yung squat si Mark, wala talaga kaming problema diyan. Kasi kahit anong gawin mo diyan, lalakas at lalakas 'yan. So kailangan, pero since yung protagonist muscle group is sobrang lumalakas, naipag-iiwanan yung protagonist muscle group, yung antagonist muscle group. Kaya yung kung pansin nyo, medyo mas malakas mag-squat si Mark compared sa deadlift niya. Kaya ngayon, ang ina-adjust namin, yung volume frequency ng deadlift niya. Kasi yun, makakahabol at lalakas at lalakas yung squats mo, pero mapag-iiwanan yung antagonist muscle group mo, which is yung ginagamit for deadlift movements. Mismo. Any follow-up question, Adrian, about that? Adrian, Johan. So I guess good point, no? Kasi I think a lot of people overlook rin yung correlation ng squat sa deadlift itself. So kung yari, like, if sobrang malakas squat mo, maybe you were doing too much squat volume, kaya nagtatank yung deadlift. And possibly rin vice versa. Like,
yun, vice versa. Siguro best example would be me before. Dati sobrang layo talaga ng squat sa deadlift ko. I think yung first time ko mag 300 deadlift, yung squat ko nung 200 lang. Oo. And majority talaga ng volume ko is nasa deadlift. Kasi dead. Kaya nagtatang. Tapos ngayon naman, nung mas tumalang sa squat ko, yung deadlift naman yung nagte-take ng backseat. Kasi parang kailangan namin i-distribute yung workload Mm. para mas ma-manage yung dalawang reps. Got it. Agree. I see. Follow-up question lang also. Do you think, may bearing talaga yung, like, in terms of body weight pala? Like, do you think mas, way before ba, anong weight class mo na dun? Like, before? 74. 74 talaga? 74. Okay. Inaka ko to 5, 74 na yun. Got it. I see. So, okay. Like, Yeah. to cut you X, si Mark, never siyang bumigat. I see. Yun yung never ko naging problema kay Mark, yung weight class niya. Oh. So kumbaga, yung progress niya, absolute eh. Hindi lang dahil Ganda like, nun, no? Hindi lang dahil sa weight, no? hindi lang dahil sa weight. So, ibig sabihin, nagbibuild talaga kami ng muscles. Like, nagbibuild talaga si Mark ng muscles. So, ayun. Yun yung point. Yun yung point kung bakit like parang nagugulat sila na ang lakas-lakas ni Mark. Feeling nila bumibigat si Mark. Feeling nila bigat na ni Mark kaya siya malakas dahil overreach siya sa 74. Hindi, nag-start kami ng ganyang weight lang. Hindi kami nag-cut. Wala kaming drastic cut na ginagawa. So, Yeah. kung ano yung nabubuhat niya sa training, kung ano yung weight niya during training, yun din yung weight niya on meet days. Never siya nagka-problema doon. Yeah. Kaya lang siya minsan umakit ng weight class kasi alam, Pwede pwede ba sabihin niya? Trip lang niya, stress, mga ganun bagay. So, yun. Umangat na lang siya ng weight class instead na mag-cut siya ng 1 kg water cut. Wag na. Mismo. Hindi na lang niya. Saka local, Kain ka na lang naman, Chinese local noodles. Mismo. Sarap ng dinner ko na. So, ayun, any additional about dun? Goods naman. Goods sa sinabi ni Mark sa 18. So, yun, additional pa, any, in terms of, any recommendations, aside dun sa mga nabanggit nyong pag-break nyo ng plateau, which is yung, pag-adjust nyo ng frequency, volume, intensity. Anything to add to, para ma-breakdown natin yung pag-handle ng squat plateau? I guess, yeah. Sige. So, since na-mention yung frequency, no? I think, not sure if familiar kayo yung sa mga exposure timings. Alam nyo ba? Oo. Exposure timing. So, siguro start, kahit squat yung topic natin, we can start with bench, diba? Kasi I think that's the most relatable one. Oo. Kung yari sa bench, diba? Usually, kung yari primary mo, usually for most people, 1 day rest before the primary. Diba? Oo. And if sumobra ka ng 1 day, 2 to 3 days rest, going to the primary, detrain ka na. Ako diba? rin. Ako example na diba? ganun ako. Usually nakaka-relate tayo dun. Oo. So, yun yung parang sinasabi natin na exposure timing. No? So, aside from bench, naniniwala rin ako na meron rin sa squat sa deadlift. So, kaya for most of my athletes, sinasabi ko sa nila, as much as possible, stick kayo sa training split na nakalagay. Mayari, day 1, Monday, day 2, Tuesday, day 3, Thursday, day 4, Saturday. As much as possible, stick kayo doon para mas control yung variables natin. Diba? Kasi if, kung yari, yung primary day natin, which is yung marker for progression, hindi nag-show up when we wanted to show up, then we can evaluate better, no? So, kung yari, may lifter ako, sasabihin nila, coach, ang bigat ng feeling ng bar sa likod, pero nung chinek yung video, okay naman speed-wise. Like, mabilis talaga within the RPE. Pero sabihin nila, ang bigat, RPE 8, ganun. Usually, exposure issue siya. So, possible from a 3-day rest, going from the secondary to the primary, assuming they squat twice a week, move ko lang, no? From 3-day rest to a 2-day rest. And sometimes, that does the job well na agad.
If hindi pa rin, then maybe a third squat day para lang mas maliit yung gap, diba? 1 day gap. Pero yung sa third squat day, so super light work lang. Or if hindi pa rin, then maybe we have to look at, kunyari, nag-squat sila 2 times a week. If primary feels heavy, like they don't feel much pop with the whole, we can go back and see what they did on the secondary. Sometimes kasi yung volume sa secondary, kulang siya in terms of stimulus, kaya pagdating primary, na-detrain sila. Yan parang na-realize ko. Gets. Like, gusto ko lang magtanong doon. Kasi yung sinabi mo nga yung parang abiding doon sa training, specific training schedule, like Monday, and so on. Ang tanong ko is, let's say for example, 4 times a week nagbubuhat yung athlete. Tapos, Okay. madalas, hindi minsan madalas ang nangyayari, nauusog-usog. Nauusog, nagigets niyo ako? Nakaka-follow kayo? Oh, Nauusog-usog. Like, hindi namin nasusunod yung mismong, yun nga, yung timing nung exposure nga. 'Di ba? Para dun sa mismong primary. 'Di ba? So, ang tanong ko, better ba kesa mag-adjust, like for example, adjust, better ba na i-cut down since 4 times yun, 'di ba? 4 times a week. Tapos minsan yung 4 times yung pang-apat napupunta sa following week. Parang ganun. Nagets mo yun? Ang tanong ko ang tanong ko is, better ba na instead of going 4 times, gawin na lang 3 times na consistent, then i-congest na lang yung volume doon? O goods pa rin siya na yun, na go lang, na mag-a-adjust tayo? Kasi hindi natin, just to give you an context, kasi yung athlete na yun is parang ano siya, tawag dito, OJ, parang madalas siyang mag-duty. Ganon. Tapos iba-iba yung schedule, parang ganon. So, yun yung tanong ko. Better ba na i-adjust from 4 times going 3 times para as much as possible maggawa talaga exactly? Or i-continue na, and also pala, i-congest yung volume? Or i-continue yung kahit paputol? Yun yung tanong. So, ako bang sasagot or si Mark? Kasi nag-raise siya ng hand. Go. Kung sino mang makasagot may nun. examples kasi ako eh. Sige, go. Yes May and ano? no. Sige. Yes and no. Ganun. Na-mention ni Johan, exposure training. Na-mention niyo din, yung kunwari, ang sabi ni XRJ, Monday, Tuesday, day 1, Wednesday, supposed to be rest, diba? Tapos Thursday, day 3, tapos yung day 4, Friday, tapos di magawa, gawing Saturday, tapos Sunday rest, day 1, Monday na naman, ganun. Oo, ganun. Tapos eventually, madalas, ganun. Madalas. Oo. Meron akong athlete na ganyan. Actually, 2. No, 3. Oo. Yung 4-day split. Di for the first 3 weeks, it's fine. Pero if it's for the whole block, then yes. Regarding exposure naman, it's kung siguro sensitive siya sa exposure talaga, it's kind of kung gawin mong 3, pero it's not that bad either. It's still good kasi may progress din naman. Ganito kasi mangyayari niyan. Day 1, hindi SBD day talaga yan eh. Day 1, secondary squat, secondary bench, tertiary deadlift. Tapos, or pwede second, depende na sa'yo. Day 2 naman, primary, tertiary squat, tertiary bench, tsaka primary deadlift. Day 3 mo naman, primary squat, primary bench, tapos kung anong natira dun sa deadlift. Ganun ako mag 3 days split. Kasi para di masyadong kunwari, kasi kung nilagay mo yung day 1, yung heavy day mo sa day 1, tapos 3 days split ka lang, after ng tertiary mo kunwari sa day 3 na SBD day, parang detrain ka na going to day 1. Kasi nga yung ni Johan, baka yun, mabigat na masyado sa likod yung squat, or mabigat na sa kamay yung bench, yun nga, kulang ka sa exposure. Pero kung gawin mo, nasa day 3 yung primary squat mo, primary bench, tapos 2 days rest, another secondary movement dun sa day 1, leading to your primary, 3 days lang yung rest mo, pero dun sa loob ng day, meron ka pang isang tertiary squat na magbibigay sa stimulus. Kung magpo-program ka na 3 days split,
Gaya na ako mag-program 3 days straight. Ganun. Gets. Got it. So, okay. Okay na, Mark. Go. Okay, so to answer yung question mo, ganito kasi yun. Sa simula, like pag sa intake call pa lang, tinatanong ko na which day sila available mag-train consistently. Oo. So, kaya very rare talaga yung mangyari yung sinabi mo. Oo. Pero if may mga special scenarios talaga, kung yari bigla naging busy sa school, ang second question ko would be, kasi like, okay, so second question ko would be, how long can they train within the gym? Like Okay. if yung frequency lang ng training yung issue, then okay, from 4, gawin na natin 3. Pero if hindi naman yung frequency ng training, more on yung time to train, then gagawin ko is I'll just give them more days. Kasi if ni-split up mo yung days, they would take less time sa gym. Gets ba? Okay. Gets. Gets. Actually, yun din. To piggyback on yun, nakalimutan ko sabihin yun. I-divide going 5 or 6. Oo. May isang case din ako na ganyan eh. Dinivide namin. Tapos wala pa rin, di pa rin magawa. Move pa rin. So yun na, ginawa na namin 3. Pero Ayun. yun nga, case to case basis pa rin yung sinabi mo, X. Kasi Oo, mismo. may, example, si Doc Jan, kinocho si Doc Jan, and so background lang kay Doc Jan. Every week, may 24-hour shift siya, twice a week. Damn. Oo, syempre. And Meron dahil ako doon, natutunan. and dahil doon, siyempre, di niya talaga masusunod Oo. yung 4 days na consistent. And ginagawa ko sa kanya, pinumove ko na lang. Instead na bigay ko siya 3 days. And yung reasoning lang naman doon is because maganda yung response ng bench niya nung ginawa namin 4 days from 3 days. Gets. Kasi parang matagal din siya na plateau sa 3-day bench. And nung ginawa namin 4 days, doon siya nag-PR. Got it. Malakas dyan si Doc dyan. Baliw rin yun. Parang sila. Oo. So, yun lang naman yung tanong ko. Siguro, Go. take ko dito is, traditionally speaking kasi, strength training programs are designed talaga for longer rest periods. So, I don't think magiging factor yung exposure kung babawasan mo yung training days. Nakadepende na lang siya dun sa adaptation of stimulus ng athlete mo. Malaking factor. Case-to-case basis pa rin talaga. Malaking factor talaga siya. And then, when it comes naman kung gagawin mong 5 to 6 days a week yung training or 7 days a week, just like yung nauusong meta ngayon, like sila Agatha Sitco. Well, kasi sila si Perkins, si Austin Perkins. I think si Gustav din, SBD day na rin siya 7 times a week. But anyway, I think kung gagawin mo yun, siguro mag-work siya, mostly hindi sa mga newer or intermediate lifters. Sa mga veteran lifters talaga. So well-experienced sa mga seasoned lifters na. Since kasi, yun kasi yung mga muscle fibers nila, basically type 2 na eh. Type 2A na sila eh. Wala nang masyadong mababago dun. And I think kasi kapag ginawa mo yung araw-araw na SBD day training and then medyo mataas yung volume, nangyayari, possible na maging endurance sport na yung ginagawa mo eh. Diba? Kasi yun nga, as mentioned a while ago, traditionally speaking, strength training, our program, are designed for longer rest period. Hindi talaga siya designed for like walang rest talaga at all. Mismo. So, ayun. So, to add on yung sinabi ni Adrian, feeling ko depende lang talaga kung paano ko mag-program. No? I think if majority inibigay mo na intensity stimulus is like pure RPE, then I think the exposure wouldn't matter that much. Yeah. Pero kung, for example, sige ko. Kung yari, yung mga ginagawa ng ibang coaches yun, especially sa US, instead of pure RPE, sila na mismo namimigay ng load. Pag ganun kasi, I think it would definitely matter, yung exposure time. Ayun. Sabi na pala. Sabihin ko eh. Sorry. yung parang naka-latter na yung supposed to be weight to hit regardless of RPE, tapos naka-percentage pa yung backdowns mo, naka-calculate na agad. Yun, nagmamatter talaga. Kasi ganun ako mag-program eh. Medyo minamat ko before ko ginawa yung block. Kasi di lahat talaga ng
most of my athletes are beginners. So kung pure RPE, Yeah. nah. Yeah, actually to circle back dun sa hot take natin in terms of overshooting. So para sa akin, based sa experience ko, naging helpful yung yung magbibigay ako ng prescribed weight. Like, meron pa rin siyang RPE na ito yung RPE ngayon. Ngayon, meron kang prescribed weight dun sa rep range, mga weight range na yon. Kasi, kumbaga, minsan kasi, hirap ng mga hula ba? Parang ganun. Kumbaga, lalo na sa mga newer lifter. Siguro, ang para sa akin din is, maganda ring way yon para maiwasan yung chronic overshooting is magbigay ka ng weight, prescribed weight range sa athlete mo. Parang ganun. Yun lang based sa mga sa mga na-experience ko. Parang ganun. Actually, pag beginner athlete, may mo lang ng linear. For infinite week programming. Yeah. Parang napag-usapan din namin ni Adrian. Agree. Pag lalo na kung kunwari 2 months, 3 months pa lang nag-gym. Okay, let's say 1 year. Tapos nag-PL. May sa atin ako na ganyan umabot kami ng week 15, week 20 ata yun. Tapos di pa rin, okay pa rin, nagpo-progress pa rin hanggang sa nag-deep down. Okay, let's go. Sabi ko, pag nag-deep down, sige, pivot tayo ulit. Tapos tignan natin saan ka na, anong week ka nag-pick. Yeah. And depende rin. Minsan pag nag-dip, 1 week lang mag-dip, angat ulit. Man, yun yung mga mga newbie gains. Yung newbie gains, I miss those. Grabe yan. Pero yun naman sa sabi na XRJ, yung suggested loads, yeah, it really does work. Lalo na kung disregard mo yung RPE talaga, regardless if it's an undershoot or overshoot. Kung may goal ka at the end of the block, kung ikaw as a coach, ito yung goal mo para ma-expose yung athlete for that certain amount of intensity. Feel ko, yun doon na papasok yung sabi na yun overshooting is not that bad. If intended. Kasi kung may chronic overshooter, meron din namang chronic undershooter. Kasi kung may ganyan kayong lifter, pero meron talagang ganyan. Meron. Takot. No, wala na kayo stimulus. Tapos pag dating na sa mga heavy singles, takot na. Hindi na makapag-grind. Kasi nga, hindi siya sanay. Although, intended naman yung heavy exposure, di ginagawa. Kasi nga, takot. Ganun. Parang sabi, pag kunwari, let's say, pag yung prescribed na load mo dyan is 170. Tapos ginawa niya 155 lang o 160. Kasi nga, nasa utak niya, takot ako dyan, baka mag-overshoot ako. Ganyan. Diba? Kasi may lifter yung itang ganyan. So, wala. Doon na papasok yung communication nyo as a coach and athlete. Yeah. Siguro dyan papasok yung trust ng athlete sa coach Kasi may reason talaga. Oo, intended. Saka may reason kung bakit nilagay yan dyan. Kung bakit mataas yung intensity niyan. Hindi lang nakalagay lang yan dyan. Parang ganun. Tsaka din, parang sa powerlifting kasi, need mo talaga ng ego man. Need mo ng confidence. Kung wala ka niyan, wala talaga. Yung mga goals mo na gusto mong manalo, wala. Man. Ego is really ego is really part of the sport. Yun. Like for real, yung confidence mo dapat i-train mo din. Kailangan mo sumugal. Wala kang kumbaga wala kang patutunguhan dito sa sports na to kung hindi ka sumusugal, min. Like, promise. Kumbaga, talaga. Kahit may onting masakit, okay lang yan. Kahit isusugal ka talaga. Pero, syempre, calculated risk. Short term. Short term. Kailangan talaga sumugal. Hinananda ng ibuprofen kung long term, hindi yung more than block may masakit na. Iba na yun. Kapag 1 week, okay lang yan. Kailangan mo yan. Kumbaga, minsan may onting masakit lang. Ayaw na. Tapos magtataka, ba't di lumalakas? Kaya nga. Kumbaga. Takot. Yeah. Kasi normal naman. Nagbubot ka may sasakit talaga. Sasakit talaga dyan. Diba? Yan yung parang, yan yung pansin ko sa mga newer lifters ngayon Parang konting aray lang. Ayaw na. Oo, ayaw na. Ganyan. Parang masyadong, sa sport kasi na to, parang masyadong bini-baby. Parang gano'n. Pero napansin lumaki akong athlete since grade 4. Nagpo-football ako. Yung coach ko, yung mga previous coaches ko dun sa football, siguro iba din mindset dati. Yung mindset, parang sabi, coach, sakit yung ankle ko, sakit yung tuhod ko, ganyan.
Just try it out, man. Laro ka dyan. Pagpag mo lang, no? Tama yan. Oo. Tama yan. Ang ganyan. Tapos, syempre, siguro, hindi naman lahat ng powerlifters ngayon lumaki ng same siguro sa akin, ng ganun yung parang exposed na agad sa sports, bata pa lang. Yeah. Siguro, ayun, pero masyadong, parang binibaby. So, parang, ina-advise ko sa kanila, nasa sport ka, maging athlete ka. Ayun, Mismo. maging Need to Mamba work hard. mentality. Yun, Mamba mentality, man. Mismo. Ganun. Pero sa mga nanonood, baka ano niya eh, para ma-out of context yun. Sige, bira Taken lang out ng of bira. context. Oo, kumbaga, ang pinopoint out namin dito is, nasa sports tayo, kumbaga, normal lang, technically, normal lang may masaktan ka. Oo. Like, expected mo na nga na, although wag naman sana, na may sasakit sa'yo, magkaka-injury ka, mild or whatnot. Pero, ang punto doon is, alam mo yun, susugal ka talaga. Kumbaga kung may gusto kang, katulad nga sinabi ko kanina, hindi mo talaga malalaman, hindi mo makukuha yung 300 deadlift kung hindi ka susugal lang kung ano-ano, di ba? Pero, at the end of the day, hanapin nyo pa rin yung fine line na hindi kayo may injury long term. Saka ito Parang rin, pansin nyo ba, lahat ng elite powerlifters sa worlds, they have at least one injury. Yeah, imposibleng Oh, wala, wala- man. Imposible. Wala pa akong nakikitang powerlifter na elite na walang injury. Kasi yung injury, I think, ito magandang topic rin yung injury. I think so, ibang tao, blow out of proportion nila yung injury. Marami namang levels yun eh. Diba? May grade 1, grade 2, grade 3. Mm-mm. Grade 1, minor lang yan. After 1 week, okay ka na. Actually, Grade 3 yung wag saan. mismo. Siguro maganda yung topic na yan. Magsama tayo ng PT eh. Para at least kasi maganda yung topic na yan about injury eh, no? Pero, ayun. Yun lang naman. Kasi iba, na-strain lang, I've cooked, my career's over. Yeah. My career is over. Natapilok lang. Yeah, parang yan yung sinasabi ko sa kanila eh. Isipin mo, natapilok ka lang. Oo. Tingin mo ba, di ka na makakalakad ulit? Mismo. Saka minsan yan, di ba, kunyari, natapilok ka. Ano yung, di ba, usually, sinasabi nila, pag natapilok ka, maglakad ka lang para may blood flow. Huwag yung wala kang ginagawa. I think same thing with injury. Lalo yung pag minor. Yeah. Like, instead of mag-rest completely, active recovery pa rin. Kailangan may gawin ka talaga. Oo. Sabi nga ni Noriega, di ba? Run. If you can't run, walk. Yeah. You can't walk, crawl. Yeah. Gagawa ka pa rin ng paraan. Paano kung, Ano lang, to add lang. May naalala lang ako kasi like during yung college days ko sa national team. Ano kami, bro, hindi kami, pag may injury ka, required ka pa rin mag-training. So for example, ang injury mo is meron kang MCL or ACL sa kaliwang tuhod under rehabilitation. Meron kang right side na pwede mong gamitin. oh shit. Ganun. So, pare, injury mo both legs, gumapang ka. Pwede kang gumapang. Yan. Tama yan. Buong training, Tama gumagapang yan. ka. Mga ganong bagay. Buong training, umaakit ka sa ropes, mga yun, ng kamay lang yung gamit mo. So, pag injured yung kaliwang kamay mo, meron kang kanang kamay, kanan ka lang. Tama yan. Hindi ka ng kanan lang. So, yun lang. Naalala ko lang na if you can't run, walk, you can't walk, crawl. Yeah. Dun sa sa context na yun. Kaya feel ko rin nakakatulong talaga pag may sports background ka eh, bago Oo, mag-powerlifting. feeling ko. Oo. Para lang sa mental toughness. Yeah, I agree. Need mo talaga mental tough. Masyadong soft kasi mga iba. Yeah, siguro yun nga, yung itong topic na to na parang just to, to conclude tong topic na to na in terms of, hindi mapigilang injury or whatnot. Kumbaga, kung takot ka masaktan, siguro hindi ka para sa sports. Yun yung parang opinion ko. Like, kung takot ka may mangyari sa'yo or whatnot, siguro hindi sa'yo para yung sports. Any types of sports, para sa akin, I mean, physical sports. Exactly. Clip mo yan. Lagay mo ng background music. Yan yung post mo. Di ba? Parang, mga dramatic background music. Di ba parang like it applies sa mga kahit ibang kahit ibang physical sports kumbaga alam mo yan.
Yeah, tama naman. Kailangan mo talaga masaktan para lumakas Wait. ka. Teka. Going back to the squat topic, may naalala ako. Go. I guess one more insight sa squat. At least for me, and napansin ko sa mga ibang tao na I guess not so well built to squat. Like for example, super short torso, longish femurs. And like people like me, siguro mga not so well built to squat. Short torso, longish femurs, not so upright when they squat. Ang na-notice ko recently, or like what works really well, is I would just give them more leg accessories. And the reason for that is because when nag-squat sila, diba? Di sila upright. They're like kind of folded over, right? So most likely, hindi na tax masyado yung quads sila compared to someone who squats super upright, right? Kasi siyempre, first step naman, if ever may plateau, sometimes the option may be to do more, right? Mm. But if you're someone who leans forward a lot when they squat, and if you do more squat, most likely, mararamdaman mo sa likod. Yeah. Hindi ko alam pag nakaka-relate kayo doon. And if since yun nga, nararamdaman mo sa likod, you can't really add more squat volume to progressively overload, then maybe just add in more accessories. Yeah, in No, terms of, like- yeah. Like mga leg press, belt squat, Mm. pendulum squat, etc. Kala ko may sasabihin si Adrian sa leg press. Wala, ano na yun. I think ano naman siya, case to case din siya. Hindi siya like search for this para dito sa topic natin. Mm. Let's put it kung ano man yun sa ibang topic para mas Topics, yeah. ma-elaborate natin. Pero ayun, any additional thoughts about this topic? Well, I think to conclude, siguro maraming variables na dapat tignan para when diagnosing yung squat plateau ng athlete, ang program ng athlete. Hindi lang magfo-focus ka lang sa technique, magfo-focus ka sa hyperspecificity, Mismo. yung mga yung mga sobrang specific na training program. And just to give additional information, hindi ako like, ito, ano lang to, personal opinion lang to. For me, hyperspecificity isn't necessary sa mga newer lifters. So yun, kasi bakit? Agree. Hyperspecific programs are built para to address yung mga weak points ng isang athlete, techniques ng athlete. Agree. Diba? So, kung bago lang yung lifter, bakit mo siya bibigyan ng ultra tempo squats, mga ganong bagay, nang hindi po mapanada-diagnose kung ano yung problem dun sa technique niya. Well, anyway, so yun. And then, wag lang magfo-focus sa isang variable. Wag lang mag-focus sa technique, wag lang mag-focus sa frequency, wag lang mag-focus sa volume, wag lang mag-focus sa tingin yung enough rep range. So kung yung tingin nyo, sana yung athlete na to sa low rep range na singles, for example, sanay sa doubles, bakit di nyo i-try mag-explore sa mga susunod na blocks, di ba? Kasi hindi mo naman malalaman yung problema ng athlete kung magsisettle ka lang dun sa loob ng circle. So always think outside the box. Mismo. Ito yung gusto ko sa powerlifting programming, ano siya problem solving siya, di ba? Yeah. Unending no? Kahit Then yung mga... Go. Maraming ways para mag-solve ng isang problema. Hindi lang one way. Yeah. Like sobrang daming ways. So not one type of programming is better than the other. Yeah. Kumbaga, Yun talaga yung parang, formula. ano dyan eh. So, yan yung parang take din. There's no perfect programming talaga. Walang perfect na programming for me. Mismo. So, ayun. Yung Like, talagang... If it works, it works. Yeah. It Yun works. na. At the end of the Yes, day, sir. man, kung gumagana, go. Kahit by the Kasi kasi yung iba kasi, parang kung ano nakikita nila sa iba, tapos, siyempre, kung kunwari, nauna mag-progress yung iba, bakit tama? Yun yung mali ginagawa ng coach ko sa akin. Mismo. Dude, just show. Just train, no? Mag-training ka na. Just train, man.
Tapos Hindi, pwede mo rin naman ang dami i-communicate sa coach variable. mo yun, di ba? Oo, di ba? Tapos at the end of the day, kung titignan mo talaga in-depth, ang dami palang problema. Mga outside stressors, nutrition, recovery, wala pala. Di Yeah. ba? Sobrang daming factor. 2 oras lang pala yung tulog. 3 oras. Tapos magtataka ka, ba't di mo nabuhat, no? Oo. Grabe. Grabe. Oh, maganda Honestly, I actually. think Go. I think yan dapat yung una mong aayusin eh. Kasi di ba yung topic natin, how to break squat plateaus. Make sure muna na ayos yung mga outside variables mo. Like yung stress, yung sleep, yung pagkain, bago ka gumawa ng any drastic program changes. Yeah. Feeling ko yun talaga yung na-overlook eh. Lalo na yung nutrition. Oo. Diba? Feeling yun talaga, men. Sabi, nabanggit to ni Bob Matthews dati sa vlog niya na parang kung talagang nagtatrack lang lahat ng mga PL athletes ng nutrition nila, like mas marami pang mas malalakas pa. Kumbaga you will be stronger than what you are right now kung plakado din yung nutrition mo eh. Lowest hanging fruits talaga eh. Yeah. Lalo yung tulog. Nutrition talaga. Yeah. Yung tulog, ano na ako dyan? Surrender na ako. Wala. Basta naka-fitness, okay na. Same here. Binabawi ko na lang sa nutrition. Ayun. Agree. Pero nutrition naman yung iba kasi, parang, syempre, gym mindset. Protein. Performance Walang sport. carbs. Mag-carbs ka, sir. Yeah. Mag-carbs ka, sir. Performance sport. Agree yan, Kinakain ng Sam. lahat. Agree. Ganyan. Takot pa Laking carbs. tulong ng carbs eh. Oo. Mismo. After second set mo sa squat, wala na, blackout na. Mismo. Ubus na, no? Ubus, wala nang carbs. Yeah. Pero, yun. Anyways, anything to add? Ay, wala lang. Gusto ko lang parang Rant. pinakalas, since squat plateaus, na-mention naman din lahat, parang ilista na lang yung tech, yung programming, kung ano yung tamang frequency, tamang volume for the athlete, ano pa ba, fatigue management, auto-regulation ng program, ano pa ba, Nutrition. choose the right Nutrition. choose the right variations, parang ganun. Tsaka you don't need, nasabi na ni Adrian, you don't need super complicated programming or super complicated variation, 3-0 tempo Larsen pin squats, whatever. And then just do tempo and pause, man. Ganun. You don't need super, yung mga hyper specificity, ganun. Wag na ganun, man. Just go under the bar and yun. Na-mention din, you should be confident. Dapat may ego ka na kaya mo talaga. And yan yung gusto ko kasi sa squat eh. Yung gusto sa squat more than other lifts kasi parang may nilalabanan ako pataas. Yeah. Ayun. Ayun gusto ko. Sabi nga nila, Ayan lang. be delusional. Oh, Ni Leo. ayan. Leo, be delusional. Diba? Totoo naman, RP10 each week, pataas ng pataas. Yeah, grabe. Sunod ako doon sa taong yun. Shoutout kay Leo. Minsan mag-guess din natin yung tao na yun. Okay yun i-guess. Diba, si Leo rin naman, kahit ganun si Leo, hindi nyo nakikita kung paano siya kumain, pero sobrang, ano niya sa nutrition niya. Sobrang, Locked in yun, sobrang. so sensitive niya sa nutrition niya. Saka sa steps, sobrang locked in nun. Sobrang locked in siya. Kaya ganun din yung progress niya. Hindi lang porket feeling nyo, RP10 siya lagi, is dahil, yun lang yung program niya. Hindi. Yung outside variable, sobrang manipulated ni Leo. Yeah. Saka yung workload ni Leo, sobrang taas talaga. Pataas ng pataas each block. Kaya, for sure, I mean, pagkain ng katawan niya, i-recover, for sure magpo-progress siya dun. Mismo. Actually, maganda kay Leo yung mental niya talaga. Hindi siya na-off pag, di ba, kung nasasabay niya si Leo, lagi siya nag-fail. Hindi siya na-off dun eh. Tatawanan niya lang. Ibang tao pag nag-fail, wala na. Wala, katapusan na ng buhay nila. Di ba? Wala na. Si Leo pag naalala ko yun sa Zila. Si Leo nag-fail siya. Parang bench triples, 2 lang nagawa niya. Next week, inad niya 5 kg, nagawa niya yung triples. Saan na fail niya? Mindset lang man. Yeah. Mindset lang.
Grabe tong sports na to eh, no? And, kaya, gustong-gusto ko to eh. Daming variables eh. Damn. Pero anyways. Magandang guest yun si Leo. Yeah. Pero yun, any additional before we close this podcast? Wala naman. I'm all good na rin. All good. All So, good, ayun. all good. Ayun, sana maraming sa mga nakakapakinig nito, sana marami kayo natutunan or sana may ma-add kaming 2 cents sa powerlifting career ninyo and yun, hopefully makatulong. And maraming salamat kay Mark Marquez sa pag-guest dito sa Thank the you. platform Yeah. sessions and sana hindi pa ito ang huli. And ayun, maraming Hopefully, salamat. masundan, yeah. Yeah, thank you sa oras, man. And yun, may gusto kayong i-shoutout. Ikaw, Mark, anyone, kung gusto mo mag-shoutout, go. Shoutout lang sa lahat ng mga kaibigan ko dyan. Kilo Culture 05. Kilo Culture 05. Baka magtampo yung MCAO5 eh. Hindi. Kilo Culture 05 on L1. Yun. Kayong dalawa, Adrian and Johan, any Okay na. final words? Usual lang. Shout out L1 and RPPH. Shout out. Yes, sir. Yun Yan. lang. Shout out Shout out L1 RPE. Let's go. Shout out the Club of Lappy, Team MCA, Mayhem, Kilo Culture. Shout out. Yes. Okay, so ayun, ayun. Maraming salamat sa inyo sa oras. And of course, sa mga nakikinig, comment down below. Again, by the way, just to keep you posted na nasa Spotify na tayo. So lahat ng episode ng RPE Talks and platform sessions nasa Spotify niya. Just type in RPE space talks or type nyo lang din the platform sessions. Lalabas na sa Spotify nyo yun. And also, syempre sa YouTube. And comment down below kung ano yung suggested topic nyo and kung meron kayong gusto naming i-guess, comment down below din and sana magawa namin ang paraan. Yun lang naman. Yeah. Yun lang. Maraming salamat sa Yes, sir. panonood Thank you. and yun, Thank kita you. kits sa Hanggang sa susunod muli. na Paalam. podcast. Hanggang sa muli. Peace!